Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Ilipin na po natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. Low pressure area sa loob ng PAR magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Pasok sa paaralan at pamahalaan sa ilang lugar, suspendido. Pasada Balita. District Engineer na sinasabing dawit sa ghost projects, pinagpapaliwanag na ng DPWH. Mga kontraktor na nang isnab sa hearing, pinasabina na ng Senado. Pasada Balita. Ilang kongresista hati sa mungkahi ni Senador Lacson na isailalim sa eksperimento ang 2026 National Expenditure Program. Pasada Balita. House Prosecution Panel, tiwala pa ring pakikinggan ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng Kamara. Pasada Balita. Kabalitang pangkalakalan, kahit hindi pa tapos ang taon, kabuang kita ng pamahalaan sa 2028 aabot sa 6 na trilyong piso ayon sa Department of Finance. Pasada Balita. Sa balita sa ibayong dagat, ospital sa Gaza, binomba ng Israel, 20 patay. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Alas, Pilipinas, nagahanda na para sa FIBA o FIVB Men's World Volleyball Championship. Pasada Balita. At sa mga in love dyan, makinig po kayong maigi sa ating balitang pangkalusugan. Pagkamatay dulot ng pagiging broken-hearted. Ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, aktres na si Shania Lopez nagdiwang ng kanyang ika-29 na karawan sa isang bahay ampunan. Tampalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayong pong araw na ito ng Martes, Agosto 26, taon 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Impilamay Todong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Kami po ang inyong mga makakasama, Drew Nasino, Johnny Ibanez. Pasada Balita. Sa oras na 4 sandali makalipas po ang ika-6 ng umaga at sa detalye nga po ng mga pumapasadang balita. Pasada Balita. Lagay po muna tayo ng panahon na nanatili ang katamtamang tsansa na maging bagyo ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa pinakuling datos o 5 AM Bulletin ng Pag-asa, huling namataan ng LPA sa baybay ng Paracalye, Camarines Norte at patuloy itong magdudulot ng ulan sa malaking bahagi ng bansa. Kabilang na ang Metro Manila at Mega Manila Metro Manila habang gumagalaw pa Hilagang Kanluran. Kanina nga po ay naglandfall ito sa bahagi ng Bicol Region. Nakataas naman ang yellow rainfall warning sa ilang bayan sa Camarines Norte, Camarines Sur,
Masbate maging sa mga lalawigan ng Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro, Quezon at Laguna dahil sa LPA at Habagat. Manatiling nakatutok sa DWIC 882 sa Taliw Channel 23 at sa lahat po ng DWIC digital platforms para sa pinakuling balita hinggil sa lagay ng panahon. Pasada Balita. Sinuspindi ng Malacanang ang mga klase sa paaralan at trabaho sa pamahalaan para sa araw na ito. Sa inilabas sa Memorandum Circular Number 94-A, ipinaliwanag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang nasabing pagpapaliban sa trabaho at klase, ibinatay o batay na rin sa mismong rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Idineklarang walang pasok sa mga paaralan at pamahalaan sa mga sumusunod na lugar at lalawigan: Metro Manila, Albay, Aurora, Batangas, Bulacan, Camsur, Camnorte, Catanduanes, Cavite, Laguna, Leyte, Southern Leyte, Masbate, Nueva Ecija, Pampanga, Quezon, Rizal, Northern at Eastern Samar at Sorsogon. Pinapayagan din naman ng Palasyo ng Malacanang ang iba pang mga lokal na pamahalaan na hindi kasama sa listahan na magdeklara ng walang pasok basta't masama rin ang panahon sa kanilang mga nasasakupan. Pasada Balita. May mapagtapok na balita, isinailalim na sa floating status at posibleng suspindihin ng Department of Public Works and Highways ang 10 district engineers o 10 engineers sa Bulacan District Office na sinasabing sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Kinilala ang mga inhinyero na sina dating District Engineer Henry Alcantara, District Engineer OIC Bryce Erickson Hernandez, OIC Assistant District Engineer JP Mendoza, Engineers John Michael Ramos, Ernesto Galang, Jaime Hernandez, Norberto Santos, Floraline Simbulan, Juanito Mendoza at Benedict Matawaran. Hinihintay pa ni DPWH Secretary Manuel Bonoan ang tugon ng mga naturang opisyal sa show cause order na inihain ng kalihim, pero nakahanda na rin ang preventive suspension kung hindi sila tutugon. Pasada Balita. With your indulgence sa Kuyang Growth, mga kabalitan-kabalitaktakan, huwag niyong pilit na ididikit sa pangalan ni Senator Joel Villanueva. Yang mga nabanggit na yan, especially yung Henry Alcantara. Dahil mariing itinatanggi ng senador yan. Pero, may pero. Ang binabanggit niya, hindi ko po kilala ang mga ito. Wala akong kilala sa mga yan. Pero, kung totoo yung lumalabas sa social media, may video. Marami nakapanood. May video na siya mismo ang nag-introduce sa isang nagngangalang engineer, Henry Alcantara, ng pagkakabanggit niya kasing pogi ko. Di ba? Parang ang napanood ko na pagkakaintindi yun. kay kasing gwapo ko. Parang napanood ko na yun. Di ba? In fairness, hindi po niya kakilala yun. At hindi niya kaano-ano. Yun lang naman So, mga kabalitan-kabalitaktakan, kayo na po ang humusga. May date ba yung Hindi ko video? napansin Walang petsa. Di ko na. Pero talagang kitang-kita mo naman sa expression ng kagalang-galang na senador na hindi sila close nung i-introduce niya. Hindi sila close. Di ba? Ikinumpara niya nga sa kanyang sarili. So, mga kababayan mga kabalitan-kabalitaktakan, kayo na po ang humusga. Basta ang sinasabi ng kagalang-galang na senador, hindi niya po kilala. In particular, ang siyang nagngangalang Henry Alcantara. Pasada Balita. Suportado naman ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan ang pag-aresto kay Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo. Ito'y matapos ang sinasabing pag-aalok ni Engineer Calalo ng mahigit 300 milyong pisong suhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste upang hindi na ipagpatuloy ang investigasyon sa mga flood control projects. Binigyan din ng kalihim na dapat makulong si Calalo dahil sa inasal nito. Dagdag pa ni Secretary Bonoan, hindi niya kinukonsinte ang ganitong klase ng gawain ng mga kawani ng DPWH. Nabatid na noong nakaraang araw lamang na aresto sa Calalo sa isinagawang trumpet operation kaugnay sa sinasabing tangkang panunuhol sa bagitong kongresista ng Batangas. Pasada Balita.
Yung suhol, 3.1 million. Aha. Yung project, 300. Yun yung mahigit 300 na Mahigit million. 360 million Alright. pesos. Pero bilyonaryo na kasi si Congressman Leviste. Hindi naman yun ang, kuya. Hindi naman yun, hindi porky. So may ganun. Yun yung bumili ng magarang sasakyan dahil sa payong eh. Dati ng mayaman yun eh. Itutuloy natin yan. Diba? Pag, sige. Ang sinasabi nga nila, imposible nang mangrap yan, mangrakot yan. Mayaman na yan eh. Ayoko na. Speaking of Speaking of suhol, pinayuhan ni Senator Panfilo Lacson si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na mag-ingat matapos iparesto si Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo. Ayon kay Senator Lacson, hindi maitatangging makapangyarihan ng mga kinakalaban at nasasagasaan ni Congressman Leviste sa gitna ng paglaban nito sa katiwalian. Idinagdag pa ni Lacson na hindi dapat maliitin at baliwalain ng kongresista ang kayang gawin ng mga masasama o tiwaling tao laban sa kanya. Sabay nito pinuri rin ni Senador Lacson ang kongresista at sinabing hindi pangkaraniwan at kahanga-hanga ang ginawa nito. Makaraan nga pong alokin siya, suhulan siya ng 3.1 million pesos nito pong si Calalo. Pasada Balita. Nakita mo ba yung pinaglagyan ng pera? Ang ganda. Oo, hindi. At saka ang maganda, coincidental lang ba or sinadya? Alam mo yung tatak? Ha? Tatak ng buhaya yun eh. Di ba? Sabi nga ilang netizen, sayang ang ganda ng bag. Ganda nga eh. Oo, kaya lang sinasadya ba to talaga, District Engineer? Ha? Sinasadya mo ba ito or nagkataon lang na yung tatak nung napakagandang bag na pinaglagyan na sinasabing mahigit 3 milyong pisong suhol ay tatak ng buhaya. Kalain. Di ba? Talagang nataon ba talaga? At saka nagtataka rin ako, correct me if I'm wrong, Kuyang Duot, mga kabalitaan, kabalitaktakan. Tama ba nung inaresto siya, naka-uniforme pa, jacket ng DPWH? Oo nga. Ha? Naka-uniform yan, di Nakita ba? ko kasi parang yung logo ng DPWH. May blue. Blue tsaka puti. May blue tsaka puti Diba? yun. Okay, double check nga mga Di ba kuya meron? ate. Kasi sa akin lang Malit kasi nung nakita ko. Ito pa isa ha. Kung ikaw, hindi naman sa sinasabi kong may, Yan. may Ito. ginawang kakaiba. Ang sa akin lang, Blurred eh. kung nasa posisyon ka na, Kita. kitang-kita si Drew. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa posisyon na, at alam mong ganito ang sitwasyon, kainit, ikaw ba popronta dyan? Ha? Ikaw ba popronta? I think dapat... Diba? Alam ko yung mga ganyang posisyon, yung mga tao na yan. kasi kung mismong DPWH ang gagawa niya. Dapat ka naka-uniforme. Oo. Di ba? Parang Diba? I doubt. At ito Though maganda yung yung intensyon na kumbaga talagang pinaaresto. Kumbaga ito ay patunay. babala. Babala. At kaya nga sinasabi nilang heads will roll at walang sasantuin. Ang sa akin lang, produkto lang ng malikot na isipan. Kumbaga, isang kagaya ko, for example, maglalagay ba ako ng pangalan ko sa damit ko pag gagawa ako ng kalokohan? Siyempre hindi. Siyempre hindi. Diba? As much as possible, itatago ko yung identity ko. And Gagawa ka ng krimen eh. as much as Diba? possible, hindi ka dapat mag-iwan ng bakas. Evidence. Oo. Ayan, kung evidence yan, no? Ayan. Ang laking ebidensya Laki niyan. niyan. Di ba? Hindi pa ba uso ngayon ng bank-to-bank transaction? Oo nga. Di ba? Oo. Likot ng isip ko, no? Pero kasi may paper trail eh. Paper trail? Oo. Ay, tingnan mo naman yung nangyari sa kanya. Yun lang. oo. Di ba? Ang linaw, oh. Buhaya pa yung pinaglagyan. Ang laki-laki, no? Anyway, napag-uusapan lang yun. Again, mga kabalitan, kabalitaktakan, produkto lamang po yan ng aking napakalikot na isipan. Samantala, nilagdaan ni Senate President Francis Cheese Escudero ang sabpina laban sa mga kontratista na nang isnab sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil pa rin sa issue ng sinasabing katiwalian sa flood control projects. Ang mga kabilang sa mga inisyuhan ng sabpina ng Senado, sina Ginoong Luisito Tiki, President LR Tiki Builders Incorporated, Miss Cesara Atizara Diskaya,
Pangulo ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, Ginoong Lawrence Lubiano. Sino nga may kakilala rito? Siya ba? Ayun. Si Ginoong Lawrence Lubiano, ang tagapangulo po ng Centerways Construction and Development Incorporated, na aminadong kaibigan at matagal lang kakilala ng tagapangulo naman ng Senado. Ginoong Edgar Acosta, tagapangulo po ng Hightone Construction and Development Corporation. Binibining Marjorie Samidan, Authorized Managing Officer ng MG Samidan Construction. Ginoong Romeo Miranda, tagapangulo ng Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Binibining Maria Roma Angeline Remando, tagapangulo ng St. Timothy Construction Corporation. Binibining Aderma Angelique Alcazar, President CEO SunWest Incorporated. Ginoong Yumir Villanueva, tagapangulo ng Top Notch Catalyst Builders Incorporated. At Ginoong Mike Alan Arevalo, General Manager ng Wawaw Builders. Matatandaang iba-iba ang idinahila ng mga naturang kontratista na bigong makadalo sa pagdinig tulad na naman ng pagkakasakit, nagbabakasyon at may naunang commitment. Sa ngayon, hinihintay pa kung kailan ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga questionable, palpak, malaampaw at sinasabing guni-guni at mamaw na proyekto. Oras na hindi pa po dumalo ang mga naturang kontraktor. Sa susunod na pagdinig sa kabila ng sabpina, maaari nang i-cite in contempt ang mga ito at isyuhan ng arrest warrant ng Senado. Pasada Balita! Yung pagkakabanggit mo, ang mga binibini. Ginoo! Ay, syempre. Mga kagalang-galang to, tataas ng posisyon ito. Binibini! Oh, di ba? Eh, sabi ni Aling Tentay na binaha after lumusong sa baha, binubuni na sila. Kaya yun. Katinon. Pasintabi po ha. Pasintabi sa mga kasi naulan itong grabe. paano ba namang hindi mo igagalang itong mga ito? Tignan mo, Pangulo. Oh. Authorized Managing Officer. Aha. Oh, CEO. General Manager. Paano mo hindi tatawaging mga ginoo at binibini yung mga kagalang-galang na taong ito? Di ba? Eh, abangan natin kung makakadalo sila. Kailan ba yung susunod na hearing? Walang binanggit. Pero sinabi nung sa this week interview ba? natin kay Senator Sherwin Gatchalian, next week meron. Next week. Nung last week natin Oo, kausap. dapat So this ngayon. week na. Eh kaso, umulan. Mulan. May bagyo. Wala. Baka nabaha Walang sila. pasok, oo. Baka nabaha. Baka nga Madaling magdadahilan yun. Hindi po kami makabiyahe dahil binabaha po yung lugar namin. matindi sila. Dahil sa magandang proyekto ng... Nawala yung control dun sa flood. Ha? Nakita mo yung... Nawala yung control eh. Flood Oo, project na lang. nakita mo yung yung picture sa social media. Aha. Sa Japan, yung mga flood control project, ang katapat nilang gagandang proyekto. Magaganda yan. Pagdating sa Pilipinas, susi ng mga nagagandahan at nagmamahalang sasakyan ang nakatapat. Di ba? Ang cute, di ba? Nako. Kaya maging Pilipino ngayon, no? O siya. Sige. Sa iba pa rin pong paksa ng mga balita, ikinokonsidera ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman at Manila Representative Joel Chua ang mungkahi ni Senator Panfilo Lacson na ipatupad sa loob ng isang taon ng 2026 National Expenditure Program o NEP ng buo upang maiwasan ang anumang insertion sa pambansang pondo. Matatanda ang inihayag ng senador na sumasalamin ng NEP sa mga proyektong sinuri at inaprubahan ng mga implementing agencies na siyang responsable sa pagpapatupad nito. Ayon naman kay Congressman Chua, makatutulong ang naturang mungkahi upang malaman kung nasa insertion o sa mismong implementasyon ng budget ang tunay na problema na kadalasang nababago sa oras na nakitaan o makitaan ng kakulangan sa pondo ang ilang programa at proyekto. Iginit din ng mababatas na wala silang sapat na technical na paraan para malaman ang proseso ng pag-execute ng mga proyekto, kaya't mahalagang pag-aralan ng mabuti kung alin ang mas epektibong paraan upang matiyak ang mas maayos at mas transparent na proseso ng budget. Pasada Balita!
Kakaugnay pa rin balita, mariin namang tinututulan ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima ang mungkahi ni Senator Panfilo Lacson na i-adapt na lamang ang 2026 National Expenditure Program upang maiwasan ang mga sinasabing insertion sa pambansang budget. Ayon sa kalihim o dating kalihim ng Department of Justice, nauunawaan niya kung saan ang gagaling ang senador lalo't malubha ang korupsyon sa national budget pero hindi maaaring idaan sa eksperimento ang pera ng taong bayan. Paliwanag ni Congresswoman De Lima, nasa Kamara ang power of the purse at kapag hindi nila sinuri ang panukalang budget, malinaw na tinalikuran na rin ng mga mambabatas ang mandato ng konstitusyon. Naniniwala ang kongresista na hindi ito ang tutugon sa problema at maaaring magtatda ng mapanganib na president kung saan posibleng magamit ang dahilan ng hakbang kung may tiwaling pangulo at magiging sunod-sunuran ng dalawang kapulungan. Para sa kongresista, ang kailangang gawin, busisiing mabuti ang pambansang pondo, panagutin ang mga sangkot sa maanumalyang proyekto at tiyaking mapoprotektahan ang kaban hanggang sa bicameral conference committee level at implementasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Pasada Balita. Tutol din si House Deputy Minority Leader at Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay sa mungkahi ni Senador Panfilo Lacson na i-adapt na lamang ng Kongreso ang 2026 National Expenditure Program o NEP ng Ehekutibo upang maiwasan ang insertion sa pambansang pondo. Ayon kay Congressman Suntay, sang-ayon siya na mawala ang insertion sa General Appropriations Act pero hindi tamang alisin sa Kongreso ang kapangyarihang suriin ng mabuti ang national budget. Para sa kongresista, hindi ito nangangahulugan na kung i-adapt ang NEP ay magiging malinis na sa katiwalian ang pondo, ang pambansang pondo. Taas ang inihayag ng mambabatas na sa mismong DPWH ay may sindikatong gumagalaw mula sa district engineers hanggang regional directors at sila rin ang naglalagay ng budget sa mga proyekto na nakapaloob sa NEP. Isaan niya sa maaaring gawin upang mabura ang insertions ay tanggalin ang small committee at ang lahat ng amendments na gagawin sa national budget at sa open hearing at debate gawin. Pasada Balita. Sa detalye na iba pang headlines, buo pa rin ang tiwala ng House Prosecution Team na makikita ng Korte Suprema ang lakas ng motion for reconsideration ng Kamara sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sunod na rin ito ng hirit ng kampo ng Vice Presidente sa kataas-asang hukuman na ibasura ang MR ng Kamara. Ayon kay House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, very substantial, well-argued at well-written ang MR na humihiling sa kataas-asang hukuman na baligtarin ang pagdedeklarang unconstitutional sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Ipinuto rin ni Congressman Chua na maraming nag-aabang sa magiging aksyon ng Supreme Court kaugnay sa iba't ibang aligasyon laban sa VP o Vice President, kabilang ang issue nito sa maling paggamit ng confidential funds. Pasada Balita. Naniniwala naman ang isang constitutional law expert na malabong mabaligtad pa ang desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang unconstitutional ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, inihayag ni Attorney Cecilio Duca na kailangan pa ring hintayin ang desisyon ng Supreme Court kaugnay sa mga inihaing motion for reconsideration sa nasabing kaso. Sa tingin ko, nakapag-file na po ng motion for reconsideration ang House of Representatives at may mga nag-file pa po ng motion for intervention. So aantayin ho natin ang final na desisyon ng Korte Suprema dahil baka naman po mapagbigyan. Pero sa karanasan ko lang po, kapag unanimous ang botohan ng Supreme Court, ay hindi na po nababaliktad ang mga desisyon. Kaya lang po, well, miracles do happen. Lamig naman ang law expert hinggil sa mga patutsada ni VP Sara laban sa kasalukuyang administrasyon.
Kung tutusin po talaga, wala po sa job description ito ng pangalawang Pangulo. Pero kung gusto niya naman pong gawin, ay wala naman hong pumipigil except that kailangan ho ito ng authority. Pero sabi naman ho ng Malacanang, bibigyan naman daw siya ng travel authority kapag ka siya ay nag-request. At siguro nga po nabibigyan, kaya po nakakapagbiyahe naman ang Vice Presidente. Pero yung kakausapin po ito mga OFW, trabaho po ito ng Department of Migrant Workers at ng ating mga embahada sa iba't ibang bansa. Subalit kung gusto pong gawin ng Vice Presidente, sabi ko nga po, wala man ito sa kanyang job description, pwede naman po siguro kung may pahintulot ng mas nakatataas. Yan po si Attorney Cecilio Duca, Associate Dean ng School of Law ng University of Makati sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Babalik po ang Pasada Balita makalipas lamang ilang mga balala oras. Engineer Juaner Contino pero hindi taga DPWH. 26 na sandali makalipas po ang ika-6 na ng morning. Oras po naganap ng alas 6:30 na po ng umaga. Sa pagkakataon ito, alamin po muna natin ang ating pong aalmusalin, ang ating pong iluluto na pananghalian. Sama nyo na po merienda hanggang hapunan ang ating pong altanghap. Mula po sa ating palengke queen ang may bitbit po ng automatic bayong. Foldable bayong with palengke queen. Ang ina mo, ina niya at ina nating lahat sa palengke. Aling Bet Samson, Aling Bet. Magandang morning, Aling Beth. Palang pasok, Aling Bet. Yung, kamusta na kayo dyan? Parang nalulunod ka na, Aling Beth, ha? Baha ba dyan? Maulan, maputik, pero walang baha. Putik! Yun lang. Saan po ba kayo naroon? Exact location po, Aling Beth? Valenzuela City, John. Ay, maganda ang flood control dyan. Maganda flood control dyan. Kontrolado ba? Huwag lang manggagaling yung baha sa Bulacan! Baka ako masabi ko, wag Yung na lang. kasi dyan. Daming ilog, daming Ipo, mamalengke na po kayo, Aling Beth. Walang pasok, tulog pa yung mga Junakis eh. Kaya itong almusal na pinrepair ko, itong pandesal at saka itong 5 scrambled eggs. Pag hindi nakain to, pag nagising to, tanghalian na siguradong kain ng mga bata. Brunch yan, May merienda. Yes, brunch. Merienda na lang to mamaya. Pero pinrepair ko kasi sanay gumising na maaga. Napasarap ng tulog, mga nakahiga pa. Malamang pang-merienda na yan. Ay, sarap lang talagang sana all. Ang tanghalian, ako mahilig si John Sarsa, sabi mo nga, di ba? Sarsa lang ulam na. Yun. Pareho tayo, di ba? Alam mo to, Drew, John. Pork mechado in tomato sauce. Oh, di ba? Ay, sasama yan sa mga ipinapangako mong huwag na kaming umasang tuparin mo. Hindi, tutuparin ko yun. Hintay lang kayo. Ano ba naman? Hintay lang. Hintay lang. Hindi makakuha ng tiyempo ang lola nyo eh. Kasi pagkatapos mag-report, takbo ng opisina. Tapos sa opisina, takbo ng fieldwork. Tapos ng fieldwork, uwi ng bahay. Sa presinto na po kayo magpaliwanag, Aling Beth. Sabi ko nga, yun nga sabi ko. Thanks! Okay. Ayan. Tanghalian tsaka hapunan para makatipid. Anyway, kumpleto kami, matitipid namin to. Kailangan sabay-sabay kumain para magkasya. Bigas, 40 pesos sa isang kilo. 3/4 na baboy, 280 pesos yan. Bumili ako ng isang sachet ng tomato sauce, 22. Ang bawang, sibuyas at paminta, 20 pesos. Isang bell pepper na pula, 25. Isang patatas na malaki, 15 pesos. Hihiwain ko yan sa cubes. Dagdag ako ng kamatis para panpadagdag lasa ron sa aking tomato sauce. At saka yung mantika ko, 20 pesos. Pero, ito optional, kung meron lang kayo. Natsyempohan lang na meron akong tirang kalahating karton na maliit na keso. Gagayatin ko yan, pampalapot ng sabaw, ng sarsa at pampalasa din. Cheesy pork mechado in tomato sauce. So yung aking almusal, pwede rin magmerienda dahil mga tulog pa. 60 pesos yan dahil 30 yung pandesal at 30 yung itlog, 60 yan. Ang aking tanghalian hanggang hapunan ay nagtototal lahat, kasama ng lahat, 492 pesos. May 8 ka po. 8 pa. May Pwede 8 ka pa pang ako. kumanta ng at tayo'y mag... Yan na yun. Mag-8. Ayan, sasayaw na sana ako eh. Napapasayaw, Sasayaw na napapakain sana mo si ako Kuya eh. Maner. Basta wag lang umabot ng 500 ang budget ko kasi talagang malulula. Pagtatabi ka rin, bayaran ng kuryente, bayaran ng internet connection, Ay, tataas bayaran pa ng naman ng tubig. bill ngayong Uy, August. tumaas na. Grabe yung Tumaas tinas pala, ng oo. singil ng kuryente sa amin. Tumaas 1.6 na. Aba, million. ang Grabe ang naman. sabi eh, Kasi ang bill sabi namin eh, paparating pa lang.
Pag bare months na, tataas ang baboy. Aha. Overmans po. Siguro. Tataas. Matic yan. Correct, correct. Matik yan, tataas, tataas yan. So, para sa Altangkap, Pasada Balita, ang inyong palengke ng DWIC, Beth Thompson, nagbabalita ng tama. Siyempre, nagbabudget tayo ng tama para kumain tayo ng masarap. Back to you, guys. Ingat! Oy, thank you, Aling Bet. Pasada Balita. Hindi mo nakukuha yung electric bill mo? Ha? Hindi mo nakukuha? Di pa, mamaya. Paghandaan mo This na. week kuya. pa lang kasi. Paghandaan mo na. Tumbling ako nung nireport sa akin kung magkano. Grabe naman yung bill mo. Ang laki na yung tinaas. Laki, 1,000 mahigit. 1.6, ano? 1,000? Mahigit. Mahigit. Ang itinaas. Mm. Oh. Dati, 50 lang binabayaran ko. So ngayon, 1,050 na. Hindi, pero sigurado, ay, walang biro, ang laki na itinaas. 1,000 mahigit talaga ang tinaas. Papatay na kuryente. tayo air. Kaya ikaw, bago mo tingnan yung Ano lang electric tayo. bill mo, siguraduhin mong maayos ang lagay ng Hindi, katawan mo. BP ka muna. BP. BP ka muna. Ate. Na! Samantala, tumanggap tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ito na. Magsusunod-sunod na to, ha? Sigurado yan. Nasabing 40 mga imported luxury vehicle ng pamilya. Diskaya, iimbestigahan na ng Bureau of Customs. Detalye muna kay Patrol 5. Ayayo Pangko. Iimbestigahan na ng Bureau of Customs ang 40 imported luxury cars ng pamilya ng dating kandidato sa pagkaalkalde ng Pasig City na si Sara Diskaya. Nabulgar ang mga mamahaling sasakyan ni Diskaya nang mag-viral sa social media ang interview. Interview sa kanya nina Corina Sanchez at Julius Babaw. Marami ang bumatikos kay Diskaya matapos mabunyag na isa si Diskaya sa mga nangungunang kontraktor sa mga palpak at ghost flood control project sa bansa na kasalukuyang iniimbestigahan ng Malacanang at mga mambabatas. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, kakalkalin nila ang mga dokumento at consignee ng mga nasabing sasakyan upang alamin kung may nilabag na batas kaugnay sa kanilang importasyon. Sinabi ni Nepomuceno na lumaki ang kontrobersiya matapos mabuyangyang o mabunyag na kabilang si Diskaya sa top contractors ng mga ghost flood control projects. Kaya't mas dumami ang tanong hinggil sa pinagmulan ng yaman at negosyo ng pamilya nito. Ito si Panel number 5. Ayayo pa ko para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Mga kumpanyang dating pag-aari naman ng mga politiko isusulong na iban sa mga proyekto ng gobyerno. Patrol 19, Celia Ortega Bueno sa detalye. Dapat na ang pagbawalan na sumali sa mga kontrata para sa mga proyekto ng gobyerno tulad ng flood control projects ang mga kumpanyang dating pag-aari ng mga politiko. Ito ang panukalang batas na planong ihain sa Senado ni Senator Sherwin Gatchalian. Sakaling ito'y maisabatas, sinabi ng senador na magdudulot ito ng malawakang reforma sa pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno at inaasahang epektibo itong solusyon sa korupsyon. Gate ni Gatchalian, karaniwang kinakatwiran ng mga politiko na may construction company na nag-divest na sila. Lumabas sa mga ulat na ang ilang politiko ay nagsisilbing kontratista para sa kanilang sariling proyekto sa infrastructure na pinondohan ng gobyerno na nagdudulot ng pag-aalala sa marami dahil sa conflict of interest at corruption sa proseso ng national budget. May mga report niya na ilang politiko ay sangkot o nasa likod ng mga ghost projects kaya't mahalagang masuri at maimbestigahan ang mga ito. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, ilang mga tauhan o ilang mga hukuman na sakop ng work suspension nagtalaga pa rin ang kanilang mga tauhan. Mga ba, ito yung tinatawag na skeletal force.
Detalye mula kay Patrol 24 June Samson. Kuyang John, nilinaw ng Korte Suprema na tuloy pa rin ang ilang piling serbisyo sa ilang mga hukuman sa iba't ibang lalawigan kahit na suspendido ang pasok sa trabaho ngayong araw. Kagabi kasi ay nagpalabas na ng anunsyo o ng work suspension ang Supreme Court para ngayong araw upang maging ligtas niya ang mga court personnel ngayong masamaang panahon. Bukod naman sa Korte Suprema ay kabilang din sa inanunsyo na walang pasok sa trabaho ngayong araw ay sa Court of Appeals Manila para makaiwas sa malalakas na buhos ng ulan at posibleng pagbaha. Samantala, kabilang naman sa magpapatupad ng work from home arrangement ay ang Supreme Court, Sandigan Bayan at Court of Tax Appeals. Magpapatupad naman ng skeleton workforce sa ibang opisina para makatugon sa mga kinakailangang aksyon ng mga korte. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas at DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sige, tayo po ay ipagpatuloy po natin ang balitaan. Alamin po natin ang update higil po dito sa low pressure area na nasa bahagi po ng Bicol Region. Nasa kabilang linya si Charmaine Barilla mula sa Pag-asa. Magandang umaga, Charmaine. Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po natin mga tigapakinig. At narito po ang ulat sa ng panahon ngayong umaga ng Martes. Kanina nga pong alas 3 ng umaga, yung low pressure area na binabantayan natin ay nandito na nga sa may karagatan ng Paracale, Camarines Norte. At base nga po sa ating analysis, ay meron na nga lamang medium chance ito na maging isang ganap na bagyo. At patuloy na kumikilos ito pa west-northwestward o kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At base sa nakikita natin ay meron tong mababang chance na maging bagyo, ngunit kapag naging bagyo man ito ay panandalian na lamang. At yung titingnan natin ngayon ay yung mga dami na ulan ng mga maging epekto nito dito sa malaking bahagi ng Bicol Region, maging isang mangilan-ngilang bahagi ng Calabarzon kasama ang Rizal, Laguna at Quezon, maging dito sa may silangang parte ng Central Luzon kasama ang Bulacan, Aurora at Isabela. Umaabot nga yan ng 50 to 100 millimeters. Maging dito din sa may Occidental Mindoro, Palawan at Antique, kung saan epekto naman ito ng mga pag-ulan na dala ng southwest monsoon. Itong dami nga ng mga pag-ulan na to sa mga nabanggit na lugar ay maaaring na magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya naman patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Charmaine? Yes, sir. Anong oras po tinatayang mararamdaman yung pag-ulan na yan dito sa Metro Manila? Kasi kinansila yung mga klase at trabaho sa gobyerno po. So, in terms naman po ng mga pag-ulan, ngayon po nakikita na natin na dito within sa Metro Manila, lalong-lalo na po dito sa may bandang northern tsaka eastern part ng Manila at tsaka dito sa iba pang parts ng malapit or nakapaligid sa Manila, ay meron na nga pong mga nakikitang mga pag-ulan. Although dito sa may lokasyon sa Quezon City ay wala pa po masyado. Pero expect po natin na bandang hapon ay nandyan na po yung mga pag-ulan, although hindi pa aabot dito sa range ng 50 to 100 millimeters. Po. Ano yun Marami-raming ulan yan, di ba? 50 to Tama po ba, 100? Ni Charmaine? Marami-rami Yes yun? po, pero more on sa Rizal, Quezon, tsaka dito po sa may Bulacan, yung mga nakikita pa lamang natin na merong 50 to Bulacan 100 na naman. millimeters. Dito sa Metro Manila ay hindi pa po, although may mga pag-ulan pa rin. Naasahan ba natin hanggang anong araw yan, yung posibleng pagtama na yan ng ulan dito sa Metro Manila? Yung mga pag-ulan po hanggang dito sa Metro Manila, expect natin na magiging cloudy at kalat-kalat ang mga pag-ulan hanggang Biyernes po. Tagal, Dahil kung sakali man po na malusaw na itong low pressure area, ay meron pa rin po yung habagat na maaring magdala ng mga pag-ulan. Charmaine, so itong LPA na ito ay sabi mo nga kanina, mababa ang chance na maging bagyo. Though may posibilidad na malusaw din ito. Yes po, lalo na pag tumagal po siya dito sa kalupaan po. Ang susunod na pangalan ng bagyo, Miss Charmaine? Kung ma-development po ito po yung papangalanan nating Jacinto po. Hindi pa ba nagagamit si Jacinto?
Hindi pa po. Sinto. Hindi pa nag-develop po kasi itong low okay. pressure area. Hindi oo. pa, nalusaw pala yung nakaraan. Right. Pero Charmaine, ito bang habagat, lumakas ba yung habagat? More on ang nangyari po kasi, yung low pressure area, hinila. Hindi po pinalakas kasi kapag malakas na po itong low pressure area, nag-develop na hanggang kategoryang tropical storm, doon po niya mas palalakasin yung habagat. Pero ngayon po, more on dahil low pressure area tsaka may slight chance na maging tropical depression, more on hinihila lang po niya. Kaya yung naging impact po na nitong habagat, more on western section ng Southern Luzon kasi dito nga lang po sa Palawan tsaka Mindoro tsaka western side ng Visayas kasama yung Antique. Oo. Tama ba yung kanina from sa inyo mismo galing na itong LPA na ito nag-landfall o tumama dyan sa bahagi ng Bicol? Yes po, sir. At ngayon po nasa coastal waters na nga po na dito sa part ng Quezon Province mo. Right. Sige, Charmaine, baka meron pa kayong mga karagdagan. Wala na ba tayong ibang mga namomonitor na panibagong sama ng panahon sa loob o labas pa ng PAR? May mga nakikita po tayong cloud cluster dito pero malayo pa po at hindi pa naman natin nakikita ngayon na parang magkakaroon siya ng circulation sa mga susunod na oras. Ngunit once po na may development na significant dito ay agad po natin ipapaalam sa ating mga kababayan through our social media postings po. Maraming salamat, Ms. Charmaine Barilla, ha. Ingat din po kayo dyan sa Yes Pag-asa. po, Good maraming morning. Salamat Good po. morning. Good morning. Ayan, narinig ko ninyo mga katodos po natin, mga kababayan. Kaya mag-iingat po kayo ngayong araw po. Actually, hanggang Biyernes po ito mga pag-ulan po na ito. Lalo po dito sa bahagi po ng Metro Manila at ilang bahagi po ng Central Luzon at Southern Luzon. Kabilang po yung Bulacan. Bulacan na naman, tinutumba. Bulacan na naman. Pero paalala lang natin, ha, ginagamit nga nung kalihim na mga abangers. Hindi porke sinabing hanggang Biyernes ang buhos ng ulan, hanggang Biyernes walang klase, ha? Ha? Maawa naman po kayo. Nung panahon natin, Kuyang, di ba? Grabe. Ha? Di ba? Oo nga. Naranasan mo yun? Oo. Aalis ka ng malinis ang damit mo. Pagdating mo sa eskwelahan, basang-basa Basang-basa ka. ka. Pag uwi mo ng bahay, tuyo na ulit Yan. yung damit mo, di ba? Ganun mga estudyante Oh, dati. syempre. Diba? Short pa lang nung araw no? Ha? Tsaka, Inabot mo ba yung shirt? nabot ko yung Ha? short Ako, pantalon na inabot ko. Uy! Si Kuya, Oh, ba't natatawa grabe ka? naman. Makakawa dito, naman ito, palibasa, inabot mo, bahagi. Ingat po kayo mga kababayan po natin. Lalo po yung mga nagmamaneho sa mga pupunta po sa kanilang pong trabaho ngayong araw. Madulas po ang kalsada. Huwag po tayong magiging kamote. In English, Ha? slippery when wet. Alright, sige, tayo po muna ay magbibigay daan muli sa ilang po mga paalala oras po natin. Kapitan Wener Contino, kapitan ng barko mula aeroplano napunta sa radyo. 14 na minuto bago sumapit ang ganap na alas 7. Pagpapatuloy ng ating balitaan, umani ng batiko si Samar Governor Sharian Tan matapos mag-viral ang video nito na makikitang nagsasaya habang literal na pinapaulanan ng pera sa isang engranding salo-salo sa Samar Convention Center. Kinundina ng mga netizen ang pangyayari lalo na't marami pang residente ang apektado ng baha sa lalawigan. Magugunitang iniuugnay ang pamilya Tan sa mga proyekto ng JFR Construction Incorporated, kumpanyang nakakuha ng 18 flood control projects na nagkakahalaga ng 856 million pesos mula 2022 hanggang 2024. Naglabas naman ang opisyal na pahayag ang gobernadora sa kanyang social media at nilinaw na ang nakunang video bahagi po ng pagdiriwang ng Hermano Night of Dacatbalogan City Fiesta at ang naaktuhang sayawan parte ng isang cultural tradition na tinatawag na Koratsa. Iginit din ni Governor Tan na walang kaugnayan sa kahit na anong government program o project ang nasabing pagdiriwang. Pasada Balita. Anong take mo dito, Kuya Drew? Actually, matagal lang. Yung timing lang. Bad timing lang. Actually, nung unang makita ko to, napaatras ako eh. Sabi ko, uy, teka muna. Pero bago ako nag-comment,
Pinarili ko muna yung comment ko. Mm. Hinintay ko muna ilang oras, binalikan ko. Di ba? Binawi ko, pinakita ko yung yung official statement. And at the same time, may mga nagsabi na alamin niyo po muna ang aming kultura bago kayo mag-react. Palibhasa, hindi kayo taga-Samar. Yung pala, talagang tradisyon yung ganitong, ganitong aktibidad or event. The thing is, yun nga, yung timing. Kasi allegedly, may mga residente pang apektado sa mismong Samar. And at the same time, yung pagkakaugnay ng kanilang pamilya sa flood control project. So anong sabi ng ilang mga netizen? Baka produkto ng proyekto yan. Yung mga ganon, hindi maiwasan kasi talagang kung titignan mo, alam mo, inaalala mo kung sino dyan? Ha? Sino? Yung dati yung mga magagarbo. Di ba? Alam mo yung panahon ng 70s na sinasabing naghihirap ang Pilipinas pero pag nakita mo yung party nila, may mga foreigner pa, di ba? Hindi kasi yan talaga, matagal nang ginagawa yan ng mga bahay. Ikaw, binabanggit mo kanina. Kasi yung lola ko, naging ermana mayor yung lola ko. Sige, paliwanag. Sa Katbalogan. Meron talaga silang sayo na kuratsa. Kaya pag magka-piesta sa Katbalogan po yung lola ko from Alehan family, no? Diyan sa may Katbalogan. Talagang ginagawa yan. Kapag limbawa ikaw naging ermana mayor ka dun sa piyesta. Well, respeto din doon sa tradisyon nila, pero respeto rin din doon sa mga tao. Yung timing talaga. Yung timing. Tsaka ang tanong ko kasi, kailangan nyo pa bang i-video talaga yan? Kasi parang parang yun naman ang kumbaga yung negatibo sa social media. Kasi hindi na ilalabas ng buo Oo. Di ba? Ang problema, nahuhusgahan base sa napanood. Ako, guilty ako dahil nung unang nakita ko, napatumbling ako. Oops, sabi ko, teka muna. Tapos nababanggit na yung lugar nga is Samar. Tapos makita mo naman yung nasa paligid at ang dami, bumaha yung pera, di ba? Ang sabi naman nila, kung talagang... sabi dyan ng lola ko, kapag ikay, kumbaga sa kuratsa, sumayo ka ng kuratsa, at yung pag-shower sa'yo ng pera, ano yung kasama sa tradisyon yun para ulanin ka rin ng grasya, ulanin ka rin ng biyaya. Kaya ka pinapaulanan ng ganyan na At binabanggit nila lahat ng perang yan ay mapupunta sa donasyon. Actually, tama? Oo. Mapupunta sa donasyon. Ang sabi naman ng iba, bakit kailangan pang iganyan? May paglalagyan yan. Hindi na lang idirekta. May paggagamitan. Maganda yung layunin ng pagpapaulan ng pera. Ika nga. Okay. Sa akin lang sa timing talaga. Sa akin lang wala. Tradisyon nila yan Kaya lang yung talagang timing. Tsaka ingat po tayo sa paghuhusga sa nakikita nating video. Actually, di ba Kuyang, sa bawat rehiyon, may kanya-kanyang tradisyon. Tama. Ang Ilocano, Kapampangan, Tagalog, may mga Uragon, mga Bicolano, Waray, mga Hiligaynon, Cebuano, may kanya-kanya silang tradisyon. 'Di ba? Nung pag pupunta tayo, halimbawa, pupunta tayo ng Cagayan. Kala mo ibang bansa na, 'di ba? So, maging mapanuri din tayo. Habol ko lang. Sa Bulacan kaya anong tradisyon? Kasi bumabaha ron Oo nga Kaya lang, hindi pera Tagalog kasi. Okay. So, walang tradisyon doon. Tanong kaya natin kay Senator. Kaya doon sa hindi niya kakilalang engineer. Tanong kaya natin. Ayan talaga, ginagawa yan sa kasal, piyesta, sa binyag, ginagawa yan talaga. Pero totoong pera ba? Totoong pera yan. Puro tagsi 50 Tagsi 50. Pula kasi, swerte. Ganun. Parang Chinese. Meron ding 1,000. Ayan. Meron ding 500. Dilaw. Yung dilaw tsaka pula, okay. Bihira yun. Yung blue. Yung blue? Bihira yun. Masakit sa bulsa yun. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang pa mga balita, latest mula sa Filipino Mirror, naghain ng Securities and Exchange Commission ng cease and desist orders laban sa 7 online lending firms na hindi rehistrado. Tinukoy ng SEC ang mga nasabing lending firms na Cash Connect, Peso Suki, Yescom, Lending Quick Cash Loan, at kabilang din po dyan ang CAW o Peso CAW Mabilis Pera Loan at Fast Cash PH. Inihayag ng SEC na lumabag
ang mga nasabing kumpanya sa SEC Memorandum Circular Number 19 Series of 2019 na nag-aatas sa mga financing at lending firms na isiwalat ang kanilang online lending platforms. Pasada Sa Balita. mga motorista, nagpakarga na ba kayo? Humabol ba kayo? Humabol ba kayo? Dahil sinimula na ngayong araw o kaninang umaga ang panibagong oil price hike sa mga produktong petrolyo. Anunsyo ng ilang mga oil company, aabot sa 50 centimos hanggang ang itataas sa kada litro ng diesel. 70 centavos naman sa kada litro ng gasolina, habang 30 centimos naman sa kada litro ng kerosene o gaas. Isa sa mga tinitingnan dahilan ng Oil Industry Management Bureau ang pagsirit ng presyo ng krudo o sa pagsirit ng presyo ng krudo, ang pagtaas ng demand sa Amerika at kawalan ng peace deal sa pagitan ng Russia at Ukraine. Pasada Balita. Mula pa rin sa Filipino Mirror, mauubos na ang supply ng pulang sibuyas sa Nobyembre 8. Ito ayon sa batay sa datos ng Bureau of Plant and Industry hanggang nitong Agosto 15, kung saan wala na sa 50,000 metric tons ang supply ng pulang sibuyas. Kinumpirma naman ni Agriculture Secretary Kiko Laurel na mag-aangkat ng Pilipinas ng pulang sibuyas sa Oktubre upang maiwasan ang pag-ubos ng supply nito lalo't mataas ang demand habang papalapit ang Pasko. Pero hindi niya tinukoy kung gaano kalaking volume ang aangkatin. Samantala, sa pagtaya naman ng kagawaran sa 1,000 metrikong tonelada na lang ang supply naman ng dilaw na sibuyas, kaya't inaprobahan na rin ni Secretary Laurel ang pag-aangkat ng 25,000 metric tons ng yellow onion upang hindi maubos ang supply nito. Pasada Balita. Latest pa rin mula sa Filipino Mirror, maaari pang magbawas ng 25 basis points ang Bangko Sentral ng Pilipinas Monetary Board dahil sa mababang inflation rate at mabagal na paglago ng ekonomiya. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, maaari itong mangyari sa susunod na pagpupulong ng BSP Monetary Board sa Agosto 28. Batid na ng iminungkahi ang pagbabawas ng 50 BPs dahil sa pagbagal ng inflation kahit na maraming bahagi ng mundo ang may tensyon, lalo na sa pagitan ng Israel at Iran. Gayunman, sinabi ni Ricafort na posible pa rin ang bahagyang benign inflation sa 1 hanggang 2% sa natitirang bahagi ng 2025. Matatanda ang bumagal ang inflation rate noong Hulyo sa 0.9% na pinakamababa sa loob ng 9 na taon. Pasada Balita. Tabay lamang po para po sa mensahe po mula po sa ating manangimpilan mula po kay Boss D. Edgar A. Gabangon. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Sa oras po naganap na eksakto yung punto alas 7 na ng makulimlim na umaga ng Martes. Ito po't ating pakinggan ang mensahe po mula po sa ating amanang impila ng chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabang. A code to live and share. Always pray to have eyes that see the best in people. A heart that forgives the worst. A mind that forgets the bad and a soul that never loses faith in God. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan po ang maikli, subalit makabuluhan at malamang mensahe po mula po sa ating manangimpilan ng chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabang.
Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ebanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Muli, balikan na po natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. LPA sa PAR naglandfall na sa Bicol, pasok sa pang-aralan at pamahalaan sa ilang lugar suspendido. Pasada Balita. Mga district engineer na sinasabing dawit sa Ghost Project nasa floating status na ayon sa DPWH. Senado, pinasampina na mga kontraktor na ng isnab sa hearing. Pasada Balita. Ilang kongresista hati naman sa mungkahi ni Senator Lacson na isailalim sa eksperimento ang 2026 National Expenditure Program. Pasada Balita. Amaran, tiwalang pakikinggan ng Korte Suprema ang motion for reconsideration sa impeachment ni VP Sara. Pasada Balita. Sa balita naman balitang pangkalakalan, kabuang kita ng pamahalaan sa 2028 aabot na sa 6 na trilyong piso ayon sa Department of Finance. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, ospital sa Gaza, binomba ng Israel, 20 katao patay. Pasada Balita. Balitang pampalakasan, alas sa Pilipinas, naghahanda na para sa Men's World Volleyball Championship. Pasada Balita. At sa balitang pangkalusugan, pagkamatay dulot ng pagiging broken-hearted, ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, aktres na si Sanya Lopez nagdiwang ng kanyang ika-29 na karawan sa isang bahay ampunan. Tambalang John Ebanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Oras po na 4 sandali malipas ang ika-7 ng umaga sa pagpapatuloy pa rin ng ilan pang mga balita. Ipinanawagan ng isang mambabatas na tigilan na ang pamumulitika sa gitna ng umiinit na isyu kaugnay sa mga maanomalya umanong flood control project sa bansa. Ayon kay ito ang inihayag ni Ako Bicol Party List Representative at dating Legazpi City Mayor Alfredo Garvin Jr. matapos ibunyag ni Albay Governor Noel Rosal. Sa panayam din po ng himpilang ito na mayroong mga issue sa mga flood control sa kanilang lalawigan, partikular na ang 3 pumping stations na hindi anya nag-ooperate sa Legazpi City. Nilinaw din ni Congressman Garbina na natapos ang konstruksyon ng mga naturang pumping station at gumagana naman ang mga ito pero hindi maayos na na-maintain. Pag nangingibabaw yung pamumulitika, it is really the public and the public interest that suffers. And yung pumping station, yan po ay nagawa noong panahon ng Pinoy administration. In fact, it was inaugurated by no less than the former late President Noynoy Aquino. And lahat po ito ay completed. Maling-mali ho na sabihin na ito ay hindi nagawa o hindi na kompleto. It was completed and when it was turned over, it was operational. Ang nangyari lang po dito, it was never maintained and operated by Legazpi City na kung saan siya ang mayor noon at sinundan pa ng kanyang asawa. Gayunman na i-turn over na anya muli sa Department of Public Works and Highways ang 3 pumping stations upang pangasiwaan ang maintenance sa mga ito. Sinagot ko yung kahilingan ng Department of Public Works and Highways
na i-turn over na sa kanila para sila lang ang mag-maintain at mag-operate ng 3 pumping station. At tama nga po, dahil doon sa resolution, returning the 3 pumping station for its maintenance and operation by the Department of Public Works and Highways Region 5, this 2026 po, yung mga sira po dahil sa deterioration ay maayos na po yan by 2026 dahil nilagyan na po ng pondo ng Department of Public Works and Highway. Yan po ang tinig ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Mula pa rin sa Business Mirror, inatasan ng Department of Finance ang lahat ng mga sangay at korporasyong pampamahalaan na idirekta ang kanilang mga investment sa capital market sa pamamagitan ng mga state-run bank upang mas lalo pang kumita ang gobyerno. Sa isang department circular, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na ang lahat ng capital market investments ng mga government corporations tulad ng fixed income at equity securities sa pamamagitan ng mga public offering dapat ilagay sa mga bangko ng pamahalaan tulad ng Land Bank of the Philippines. Tigpa ng kalihim, kasama rin sa inaanyayahang tumalima ang mga Provident Fund, Retirement Funds at iba pang mga katulad na pondo, ngunit hindi naman kasama rito ang mga pondo at kontribusyon sa SSS, GSIS at Pag-ibig Fund. Init naman ni National Treasurer Sharon Almanza na kahit ang layunin ng nasabing direktiba ay ang madagdagan ng kita ng pamahalaan, nakadepende pa rin anya ito sa implementasyon ng kagawaran. Pasada Balita! Sa latest pa rin mula sa Filipino Mirror, inaasahan na ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang patuloy na pagpasok ng mga investment sa bansa kasunod ng pagpapahayag ng interes ng ilang local government units na magtayo ng bagong economic zones na magpapalago pa sa kalakalan at pamumuhunan sa kanilang mga lugar. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, nakatanggap na sila ng EcoZone proposals mula sa 12 lungsod at bayan sa bansa, kabilang ang Naga City, sa Camarines Sur, Los Baños at San Pablo City, Laguna at Silang Cavite. Idinagdag pa ni Panga na bumisita na rin ang ahensya sa 3 panukalang Ecozone sa San Andres, Quezon, Pamplona, Camarines Sur at Libon Albay noong nakarang linggo para sa masusing pagsusuri at consultation meetings. Ang mga proposed Ecozone sa Bicol at Bondok Peninsula ay mahalagaan niya upang maiugnay ang mga daungan sa Ragay Golf maging sentro ng domestic at international commerce, pati na rin ang turismo at inter-island transportation. Samantala, nakipag-ugnayan din ang PEZA sa mga opisyal at kinatawan ng Bangsamoro Region para sa kanilang sariling ecozones. Pasada Balita! Dapat ng kasuhan ng Department of Justice ang mga opisyal ng DPWH, mga kontraktor at maging ang mga politiko na mapapatunayan nagsabuatan sa Ghost at Substandard Flood Control Project. Ito naman ang iginiit ni Senator Erwin Tulfo dahil aabot anya sa trilyong pisong pera ng taong bayan ang nasayang kahit nararapat lamang na papanagutin na ang mga may sala. Ayon sa Senador, sapat na basehan ang ibinunyag mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Senator Panfilo Lacson ng mga Ghost at Substandard Project para makasuhan at makulong ang mga sangkot sa katiwalian. Kung ang mga shoplifter anya na wala pang 100 piso ang halaga ng ninakaw, kulong agad. Dapat din anyang ganoon din ang mga nagnakaw ng trilyong pisong halaga sa mga government project. Pasada Balita! Nanindigan naman si Senador Panfilo Lacson na dapat na masusing imbestigahan at alamin ng mga otoridad kung sino ang mga makapangyarihang kontraktor na nasa likod ng tangkang panunuhol kay Batangas Representative Leandro Leviste. Ito'y matapos mismong ibunyag ni Congressman Leviste na pinigilan siya ni Public Works and Highways Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo na imbestigahan ang mga maanumalyang proyektong pang-infrastruktura. Nagtataka si Senator Lacson kung bakit mismong DPWH officials, partikular sa district levels, ang mistulang bagmen na mga kontraktor sa halip na mga kontratista ang nag-aalok sa mga kongresista. Naikumpara rin ng senador ang sitwasyon sa Bulacan,
kung saan mismong District Engineering Office na ang naglalako na mga proyekto sa mga suking contractors, pero may mga financier o sponsor ng insertion na nagmamanipula ng mga proyekto na siyang pinakautak ng mga maanomalyang proyekto. Pasada Balita. Binalaan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tiwaling opisyal at individual na patuloy na umaabuso sa kapangyarihan. Ginawa ng Pangulong pahayag matapos pangunahan ang paggunita ng pambansang araw ng mga bayani sa lungsod ng Taguig. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi lamang pagnanakaw ng salapi ng bayan ng katiwalian, kundi pagkitil din sa kinabukasan ng mga kabataan at pagyura sa pangarap ng sambayanan. Iginit ni Pangulong Marcos na hindi dapat ipagsawalang bahala ang malilit na uri ng panlilinlang dahil unti-unti itong sumisira sa lipunan kapag paulit-ulit na pinapalampas. Nanawagan din ng Presidente na sama-samang labanan ng pang-aabuso sa tungkulin at paglabag sa karapatan ng mamamayan. Kasabay nito, binigyan din ng Pangulong Marcos ang kahalagahan ng paggabay sa kabataan upang maging mulat sila sa mga isyung panglipunan. Pasada Balita. Okay pa rin sa pagunita sa araw ng mga bayani, na nawagan naman si House Speaker Martin Romualdez sa mga Pilipino na ipagpatuloy ang paglaban sa korupsyon, kawalang katarungan at pagsasawalang bahala dahil ang pagpapabaya rito ay pagtataksil sa mga sakripisyo ng mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng bansa. Dapat anyang gunitain ang kalayaan na hindi madaling nakamit, bagkus ito ay ipinaglaban, ipinagtanggol at napas sa kamay sa pamamagitan ng dugo at pawis ng ating mga ninuno. Sinabi ng leader ng Kamara na ang paggunita sa National Heroes Day ay hindi lamang para parangalan ang malalaking personalidad ng kasaysayan, kundi pati na rin sa mga hindi mapilang na Pilipino na tahimik na nagsakripisyo para sa kalayaan ng bansa. Binigyang din ni Speaker Romualdez na nakatuon ang mababang kapulungan sa pagpapatuloy ng pamana ng mga bayani ng bansa sa pamamagitan ng mga makabuluhang batas. Pasada Balita. Samantalang muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. 24 na mga Pilipinong biktima ng human trafficking, balik bansa na. Tayo nagbabalik, Patrol 5, Ayayu Pangko. Balik Pilipinas na ang 24 na Pilipino na biktima ng human trafficking at puwersahang pinagtrabaho sa mga online scam hub sa Cambodia matapos silang ma-rescue. Ayon sa Bureau of Immigration o BI, nirecruit ang mga biktima sa pamamagitan ng social media at umalis ng bansa bilang mga turista. Sinabi ng Bureau of Immigration na kumagat ang mga biktima, nakalukin sila na maging customer service representative na may buwanang sweldo na $1,500. Ngunit pwersahang pinagtrabaho bilang love scammers na target yung mga lalaking European na ang sweldo ay nasa $300 lamang. Bukod dito, natuklasan din na pinarurusahan ang mga biktima kapag hindi naabot yung kanilang kuta sa pamamagitan ng pag-squat, verbal at physical abuse. Ito sa Patrol number 5. Ay, yung pangkuparisyon Palimantuan ng Lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Dala sistema ng pagpasok ng illegal na droga sa bansa. Aminado ang PNP chief na pabago-bago na. Ang detalye naman mula kay Patrol 17, Jopel Pileño. May posibilidad na nagpatupad ng pagbabago sa sistema ang mga drug dealer para maipasok sa bansa ang mga illegal na droga. Ginawa ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang payag kasunod ng pagkakasabat ng mga otoridad sa tinatayang nasa kalahating bilyong pisong halaga ng illegal na droga sa Zamboanga City kamakailan. Kapansin-pansin aniya na lumipat sa Mindanao ang kanilang operasyon makaraang ma-recover sa West Coast Part ng Luzon ang bilyon-bilyong halaga ng shabu. Nangangahulugan daw ito na posibleng nahihirapan ang mga sindikato
dahil umano sa pinaigting na drug operations ng PNP at iba pang kinaukulang ahensya. Manatili aniyang agresibo ang mga otoridad, partikular na ang PNP, laban sa paglagkanap ng operasyon ng iligal na droga sa Pilipinas. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Tadalakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Alkalde ng lungsod ng Baguio sinasabing nagsumiti na ng dokumento kay Pangulong Marcos kaugnay sa mga questionabling flood control project. Tayo mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nabunyag na may mga naisumite ng dokumento si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagamat wala namang idinitali pa sa nilalaman ng mga documents folder na iniabot sa punong ekotibo. Una nang binanggit ng alkalde sa mga panayam sa kanya na magsusumite siya ng mga dokumento kay Pangulong Marcos na may kinalaman sa anya ay malalaking anomalya sa mga flood control projects. Sinasabing nagsilbing cue ang pag-abot ng importanteng dokumento ni Magalong sa Pangulo. Ang pahayag noon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na anumang oras ay maaaring maibigay ito sa Pangulo. Kaugnay nito'y nabanggit naman ng punong ekotibo sa kanyang inspeksyon nitong weekend sa Baguio ang pagiging vocal ni Baguio City Mayor Magalong sa issue ng infrastructure anomaly. Ito raw ang nagtulak sa kanya para sadyain ang rock shed project sa Quezon Road nitong weekend. Dito na nga ipinahayag ng Pangulo na walang saysay ang ginawang rock shed at rock netting projects na pasok daw sa economic sabotage na maaari raw kaharapin ng mga sangkot sa nabanggit na anomalya. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Okay pa rin yan, hinamon naman ni House Committee on Human Rights Chairman at Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na humarap sa pagdinig ng Kamara matapos tumangging humingi ng paumanhin ang alkalde sa mga mambabatas. Ito matapos isiwalat ni Mayor Magalong na may mga kongresistang kontratista o sangkot sa maanomalyang flood control projects. Ayon kay Congressman Abante, hindi tama na manahimik na lang si Mayor Magalong at ang pagmamatigas nito ay insulto sa institusyon. Patunay niya ang ginawa ng alkalde ng pagmamaliit sa mga miyembro ng Kamara na nakatutok sa pagtupad sa kanilang mandato. Kung hindi niya hihingi ng paumanhin si Magalong, ay dapat itong humarap na lamang sa investigasyon ng mababang kapulungan, pangalanan, ang dapat pangalanan, magsumite ng dokumento, at kanina binanggit na rin po sa report, at tumestigo under oath. Iginit naman ni Abante na walang kahinat na ng mga patama o akusasyon. Kaya kung naisaan niya ng alkalde, ay magpresenta na lamang ito ng konkretong ebidensya at sama-sama nilang panagutin ang mga sangkot sa katiwalian. Pasada Balita. Nakiisa naman ang pamahalaan sa panawagan ng international community na itigil na ang lumalalang humanitarian crisis sa Gaza. Ikinababahala ng Department of Foreign Affairs ang planong pag-take over ng Israel pagharang sa ayuda, malawakang pagpapalikas at mga pag-atake sa mga sibilyan. Umapira rin ang Pilipinas sa Israel na tanggapin ang ceasefire proposal para maprotektahan ang mga sibilyan at muling maisulong ang usapang pangkapayapaan. Una nang nanawagan ng Pilipinas ng mabilis, ligtas at walang hadlang na paghatid ng humanitarian aid sa Gaza Strip. Pasada Balita. Sa latest mula sa Filipino Mirror, nakalabas na ng ospital ang 3 Pilipinong na sangkot sa isang vehicular accident sa New York sa USA. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na mga nasabing Pinoy ay nakabase sa Qatar. Gayunman, tiniyak ni DFA spokesperson Angelica Escalona na magkakaloob ang Philippine Consulate General sa New York ng tuloy-tuloy na tulong sa mga biktima. Bago gunita nitong Agosto 22, isang tourist bus na may lulan na 54 katao kabilang ang mga Pilipino, Indian at Chinese national ang bumangga malapit sa Pembroke Town.
habang pabalik sa New York mula Niagara Falls. Pasada Balita. Sa latest mula sa Filipino Mirror, isinusulong ng isang kongresista na magkaroon ng Filipino, Bisaya at Ilocano translation ang mga panukalang batas sa bansa. Kaya naman inihain ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang panukala sa sariling wika o ang Batas sa Sariling Wika Act House Bill number 3863. Layo ng nasabing panukala na bawasan ang maling pagkaintindi at maling paggamit ng batas. Binigyang din ni Representative Jokno ang tanong na paano susundin ng karaniwang mamamayan ng batas kung hindi nila ito maiintindihan o nauunawaan. Pasada Balita. Samantala, sinuspende na ng Land Transportation Office ang lisensya ng isang jeepney driver na nakunan sa isang viral video matapos mahagip ang isang individual sa Carriedo, Maynila. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, inilagay na rin sa alarm status ang naturang jeep habang nagpapatuloy ang investigasyon. Pagpapaliwanagin anya ang jeeper bilang bahagi ng due process. Naglabas din ng show cause order ang LTO laban sa may-ari ng jeep o dun sa operator upang ipaliwanag ang kanilang pananagutan sa insidente. Batay sa video na kumalat sa social media, nahagip ng jeep ang isang individual sa gitna ng malakas na ulan. Pasada Balita. Nagsanib puwersa ang Department of Health at DILG upang labanan ng dengue sa gitna ng mga pagbahang dulot ng bagyo, habagat at malaampaw na flood control project. Inatasan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng cleanup drive upang alisin ang mga naipong tubig at linisin ang mga kanal at drainage na pinamumugaran ng lamok. Kasabay nito, muling nanawagan ng DOH sa publiko na panatilihing malinis ang paligid at agad magpatingin sa mga doktor kapag nakararanas na ng sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pananakit ng ulo at rashes. Ayon sa dalawang ahensya ng pamahalaan, ang mabilis na aksyon ng gobyerno at kooperasyon ng komunidad ang susi para maiwasan ang pagdami ng naitatalang kaso ng dengue ngayong tag-ulan at ang madalas na pagbaha. Pasada Balita. Ilinaw naman ng Department of Health na hindi pa maituturing na isang mapanganib na outbreak ang tumataas na kaso ng hand, foot, and mouth disease o HFMD. Ayon kay Health Assistant Secretary at Spokesman Albert Domingo, dahilan lamang ng pagsirit ng kaso ang pagtaas din ng mga naiuulat sa mga ospital. Nabatid na nananatili lamang na suspected cases ang karamihan sa mga naitatalang kaso ngayong taon at hindi pa laboratory confirmed. Samantala nakatulong din anya sa pagtaas ng reporting ang mas pinaigting na pagbabantay sa mga paaralan, daycare centers at mga komunidad na mahalaga upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Pasada Balita. At babalik po muli ang Pasada Balita makalipas lamang ang mga paalala oras. 25 sandali makalipas ang ikapito ng morning. Mandatory contributions ipinagkaloob ng PCSO sa Department of Energy at CHED. Alamin natin ang kabuuan ng special report mula kay Angelo Bainio. Ibinigay ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang mandatory contributions sa Department of Energy at Commission on Higher Education. Tumanggap ang DOE ng 195.8 million pesos habang 138.4 million pesos naman ang ipinagkaloob sa CHED. Ang kontribusyong ito ay alinsunod sa Republic Act No. 9513 at Republic Act No. 7722 na nagtatakda ng kaukulang porsyento mula sa kita ng PCSO para suportahan ang mga programa ng gobyerno. Bahagi ito ng mandato ng ahensya na tumulong sa mga proyektong pangkalusugan, edukasyon at kawang gawa. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong,
hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Papalakas ng Health is the best wealth sa mga working millennials na may kakaibang challenge pagdating sa kalusugan sa panahon ngayon. Body wellness, mental wellness, at financial wellness. Be sure balance ang lahat sa DWIZ Life Balance. Kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael. Monday to Friday, 6 p.m. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Alright, sa oras po naganap na alas 7:30 na po ng umaga. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ang atin pong sektor po ng sa labor sector, lalo po itong epekto, posibleng epekto nito pong panukalang batas sa Amerika, yung Keep Call Centers in America Act. At kung yan po ay maisa sa batas, na may miligro po ang atin pong milyong mga manggagawa sa BPO industry. At minarapat po nating hingin ang reaksyon po ng Department of Labor and Employment sa katauhan po ng kanilang pong leader, ng kanilang pong pinuno. Of course, si Secretary Bienvenido Benny Laguesma. Secretary Laguesma, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ LO Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Good morning po, Secretary. Magandang umaga, Drew, at magandang umaga, John. Magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Salamat po, Secretary, sa inyo pong pagpapaunlak. Secretary, batid naman ninyo marahil ito pong isinusulong na batas dyan po sa US, ito pong Keep Call Centers in America Act. At kung sakali ito ay maisa batas, marami po ang maapektuhan po nito. Ano po ang inihahanda po ng gobyerno, mga hakbang para po maiwasan ho natin yung sinasabi po na pagkawala o kawalan po ng trabaho, sakaling maisabatas po itong panukala na ito sa US? Una muna, Drew at John, kami po ay nakikipag-ugnayang mahigpit at ika nga very close ang aming koordinasyon doon po sa IT, Business Process Management Association of the Philippines. Kasi sila naman po yung nakikita namin na makapagbibigay ng direktamentang mga informasyon din batay doon sa mga kanilang mga miyembro na ang akin pong pagkakaalam, mahigit na 70% po ng kanilang miyembro doon sa IB, Process Association of the Philippines, nakabase po yan sa North America. So, ang amin pong huling talakayan ay pinag-aaralan po nilang mabuti kasi ang nakapokus naman po ito sa call centers. Po? Alam naman po natin, bukod sa ang IT, Business Process Management, hindi lang naman po siya call center, kundi marami din po mga other na mga trabaho na kailangan lang siguro ihanda po natin ang ating mga manggagawa na pwedeng maapektuhan in the event po na talaga maging batas yung panukalang Keep Call Centers in America Act. Sec. Laguesma, rough estimate, ilan po sa pagkakaalam ninyo ang bilang ng mga nasa BPO sa atin sa Pilipinas na posibleng maapektuhan, if ever? Hindi ko po masasabi sa inyo lahat sila maapektuhan, pero yung bilang po nang nandyan sa industriya na yan, mahigit na 1.2 million na po. Yun po ang aking pagkakatanda. Ang dami pala. Marami po, pero hindi naman po siya call center lang. Alright. Pero siyempre, tama yung nabanggit ninyo, pwede pong magkaroon ng epekto. So, dapat medyo tignan mabuti at i-monitor po ang development batay po dun sa nakapending na bill doon po sa US. Opo, Secretary, marami na pong may mga nakausap na rin tayo, no? May mga mag-anak din tayo na nasa BPO na nagtatanong, paano na lang ho kami, di ba? Ano bang mga, alternatibo na pwede naming fallback. Oo, mapasukan, pagkakitaan, di ho ba, Secretary? Mahigit 1 million, 1.2 million na binabanggit ho ninyo ang posible. Although, hindi naman lahat yan ay maapektuhan, no? Kung sakali, no? So, ano ho ba yung mga fallback ho natin, Secretary? Meron ho ba tayong ibibigay po na, financial, ano? Or bibigyan ho natin sila ng other trabaho, pagkakakitaan, Sec. John at Drew, no? Gusto ko lang sigurong i-share na nung nakaraang, I think August 15,
nagkaroon po kami ng lagdaan ng MOA ng IT, Business Process Association of the Philippines. Ang layunin po ay makapag-access sila, lalo na po yung mga maliliit na kumpanya na miyembro po nila, doon po sa aming programa na Job Start at saka yung pong Adjustment Measures Program. Yung pong Adjustment Measures Program, ang layunin po nito ay medyo maging resilient yung maliliit natin na mga kumpanya. Tutulungan po nito yung mga manggagawa. Ganun din po yung mga enterprises para ho yung mga economic dislocation, ito pong mga development na bagamat ayaw natin sanang makita, dapat paghandaan din natin. Meron po kami ngayon na mga training na ginagawa. Kabahagi po itong asosasyon po ng IT, Business Process Association of the Philippines. At nung nakaraang linggo lang po, nagkaroon na ng orientation. Humigit kumulang po ang lumahok sa orientation, mga 30 miyembro po. 3 miyembrong kumpanya po nila. At meron na po kaming, kumbaga sa pagkakaloob ng humigit kumulang, magpapilot po kami sa NCR, mga 100 mga kabataan, na yun po ay age 18 to 24. At karamihan po sa kanila wala sa edukasyon, wala sa employment, saka sa training. Kaya bibigyan po ng pagsasanay para po magkaroon ng mas matibay na youth employability program po ang ating mga kabataan. Ang plano pong ito, Secretary Laguesma, sisimulan lamang dito sa area natin sa Luzon, and then nationwide po ba ang plano nito sa programang ito, Sec? Yes, tama ka diyan, tama kayo diyan, Drew at John, tignan lang namin dito how it goes sa implementasyon ng pilot, and then nationwide gagawin po 'yan para nang sa ganon matulungan din po natin yung ating mga kababayan, mga manggagawa na nasa ibang panig po ng kapuluan. Po. Sec, aminado naman tayo na hanggang ngayon hindi pa 100% na bigyan ng tulong o nabigyan ng trabaho yung mga naapektuhan ng POGO. So kung wag naman mangyari, mangyayari itong sa BPO industry, mukhang mabigat-bigat na pasanin ito sa hanay ng inyong departamento, Secretary Laguesma. Mukhang mas mabigat yata yan, Secretary. Ang dami kasi yan, no? Yes, tama kayo dyan, pero hindi naman kami lamang ang merong pasanin na ganyan. Kung matatandaan nyo, nagkaroon po ng direktiba ang ating Pangulo. May direktiba hindi lamang sa DOLE, meron po sa DTI, sa DSWD, sa DOT, at yung mga related na agencies may kinalaman po sa job generation at job creation. At ito po, sama-sama po namin tinitignan nang sa ganun ma-address po natin yung eventuality, assuming na magiging batas po talaga yung KIP, Call Centers in America Act. Pero ako, curious lang ako, Secretary, batid ho ba ninyo kung nasa ang estado na, ano na hubang pang ilang reading na ba itong... Kung kailan posibleng maisabatas, may idea po ba kayo, Secretary Laguesma? Unfortunately, wala akong ganong klaseng updated na informasyon, Drew at John. Pero tayo po ay nakikipag-ugnayan din sa atin pong DTI kasi sila po yung medyo sa investment at yung pong may mga kinalaman doon sa mga implementasyon ng mga pledges and commitment na nakuha ng ating Pangulo sa kanya pong pagbibisita sa iba-ibang bansa. Kasama na rin po ang Estados Unidos at ang pinakahuli nga po yung India. Yun. Speaking of India nga pala, Secretary, nabanggit mo, kumusta na ho ba yung atin hong mga nakuha po ng mga investment sa India? Ano ho ba yan? This year na ho ba natin mararamdaman yan? Sana, John at Drew, sana this year na. Alam naman po natin ang investment, meron pong prosesong dinadaanan. Maganda po sana kung existing na yung kumpanya at mag-i-expand na lamang. Pero kung bago po ang kanilang pag-i-invest, siguro meron pong konting proseso. Pero lagi po namang itinatagubilin ng ating Pangulo na pabilisin po ang proseso para yung opportunity mapakinabangan gagad, lalo na po may kinalaman sa karagdagang trabaho o preservation po ng mga trabaho. Marami pong umaasa, Secretary, na magiging, kumbaga, mararamdaman na ho natin yung pong mga pagbisita, yung mga investment po na investment pledges po na yung mga resulta po na yan. Secretary, kamusta naman po ang ating pong mga job fairs? Kung di ako nagkakamali, kahapon may job fair din. Yes, buwanan yan, Drew at John, tuloy-tuloy po, dahil alam po naman natin na kailangan po nating ilapit sa ating mga job seekers, yung mga serbisyo po natin, lalo na may kinalaman sa employment facilitation. At muli, gusto ko lang sabihin na lagi po naming kakolaborate o nagko-cooperate po, coordinated po ito
sa mga pribadong kumpanya na naghahanap po ng mga manggagawa batay po dun sa kanilang mga vacancies o requirements. Right. Ako'y naniniwala naman, Secretary Laguesma, na wag lang maging pihikan o mate arts ang ating mga kababayan. Magkakaroon sila ng trabaho kung ano man ang mangyari sa BPO industry. Di po ba, Secretary? Yes, tama ka dyan. Siguro ang kailangan lang, una, wag muna maging pihikan. Tapos, dagdagan yung kanilang skills. Kasi meron pong mga available din ng mga trabaho na higher end eh. In fact, yun yung pinapaabot din sa amin nitong asosasyon na kailangan pagtulungan namin para maihanda ang ating mga kababayan doon sa mga tinatawag na higher end, better paying jobs, no? Hindi yung ordinaryong mga trabaho na minsan nakikita natin. Kailangan talaga na i-prop up natin ang mindset ng ating mga kabataan. Tulungan po natin sila. Kaya nga po yung aming programa may kinalaman sa youth employability. Lagi po naming tinitignan at pinapagkaloob sa atin pong mga kabataan na handa po namang pumailalim o sumailalim doon po sa mga programa ng DOLE. Opo, Secretary, baka meron ho kayong panawagan o payo po doon sa atin pong mga kababayan, lalo po yung mga nasa BPO industry, Secretary. Drew at John, ngayon sa panahon na ito, lagi pong sinasabi yung continuing education, no, yung lifelong learning. In fact, alam mo, as we speak, nagsisimula po ngayon yung World Skills ASEAN Manila 2025 na ang mismong Pangulo ang naging panauhing pandangal kahapon at nagsisimula na po ito. Meron pong humigit kumulang na 300 na mga participants. Magko-compete po sila sa 32 na skills competition at kung saan po ay makikilahok ang atin pong mga kabataan na makikipagtagisan ng kanilang talino at galing. At sana po marami sa kanila makakuha ng mga medalya nang sa ganun maitampok po ang kagalingan at kasanayan po ng ating mga kabataan dito sa ating bansa. Panghuli na lang po, Secretary, habang tinatapos po namin ni Kuyang Drew yung aming curriculum vitae, okay lang bang kasama ang pangalan mo sa aming reference? Pwede naman. Sana makatulong, John. Sigurado, ora mismo, huwag nyo nang tanggapin yung dalawa yan. Baka sabihin na, nako, delikado. Pero, salamat po, Secretary. Thank you. Good luck. Good luck. Good morning. Maraming salamat din sa pagkakataon at sana ay yung anumang nakikita natin na pwede maging pinsala, wag sana magkatotoo at lalo pang lumakas kasi kailangan po natin ma-upskill natin ang ating mga manggagawa, ang ating mga kabataan. Salamat po. Ingat po kayo, Sec. Good luck, sir. God bless. Good morning. God bless po. Yeah. Good morning. Mabuhay po ang inyong programa. Salamat. Si Secretary Bienvenido Benny Laguesma. Pirmahan mo na yung CV mo. May approval na. Popotocopy ko. Yung milyon ang pinag-uusapan natin dito. Ang sa akin lang naman dyan, Kuyang, yung binanggit ko na huwag maging maselan. Alam mo kung bakit? Maraming professional sa call center eh. Meron mga nurse dyan. Meron dyan yung mga graduate ng 4-year course. May nag-doktor. Di ba? Meron. Kung maraming may fallback, ang problema dyan yung hindi talaga, yung baka ang puhunan boses at ganda lang ng salita. Yun ang nakakatakot. Kasi ano ang fallback nila. Pero yung mga professional, yung mga graduate ng 4-year course, I know, tama si Secretary eh. Huwag lang maging maselan or magtuloy-tuloy lang yung pag-aaral. May makukuha at may makukuha. Huwag maging pihikan. Huwag pihikan, di ba? Ako naman umaasa na dito, yung panukala na to, no? Masyadong protectionist, ano? Yung sa kanya naman kasi, yung kay Kuya Uncle Sam. Kasi ang gusto naman nila makabawi, mabuhay sila ng maayos ulit. Pero maraming mga doubts doon sa kung may babalik mo ba sa US lahat yan. I doubt. Diba? Kukunin ba ng Amerikano yung ano yung sweldo ginawa ng Saudi Arabia before? Yung inano nila? Saudization. Ayun. Saudization. Baka gagawin ni President Trump Americanization. Diba nakwento ko nga sa'yo off-air? Oo. May dual citizen. Oo. Yan yun. So marami madadamay. Mimili ka talaga. Ako, inano ko na yung sa akin eh. Kaya yung kay Kuya Winner, dual citizen to. Din-announce na ba? Oo. Yung isa Filipino, isa senior. Ituloy po natin ang balitaan. Pasada Balita! Pinag-aaralan na ng Lawyers and Commuter Safety and Protection o LCSP ang pagsasampa ng class suit laban
sa mga nasasangkot sa manumalyang flood control projects. Iginit ng grupo na dapat managot ang mga kontraktor at opisyal ng gobyerno upang mabigyan ng hustisya ang abala, gastos at perwisyong dinaranas ng mga motorista at commuter sa palpak na proyekto tuwing may matinding pagbaha, lalo po ngayon na meron pong panibagong sama ng panahon. Maliban dito, kalbaryo rin nila para sa mga commuter ang pahirapan sa pagsakay, pagkakastranded sa mga terminal at ang banta ng leptospirosis at iba't ibang sakit na nakukuha po sa baha. Pasada Balita! Target naman ng Department of Agriculture na magbukas ng isang command center sa darating na Nobyembre para maisaayos ang pamamahala ng food supply chain sa bansa. Ayon sa Agriculture Department, magsisilbi ang nasabing command center bilang digital nerve center kung saan i-consolidate ang datos tulad ng produksyon, import, stock level, presyo, konsumo, post-harvest facilities, irrigation coverage at global market trends. Unang tututukan ng command center ang rice value chain dahil bigas ang pangunahing staple food ng Pilipinas. Naniniwala ang Agriculture Department na makatutulong para maiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo at maprotektahan ang kita ng mga magsasaka ang mas maayos na forecasting na hatid ng command center. Pasada Balita! Mabalik po muli Pasada Balita makalipas lamay lang mga palala oras. Ong Gressman, Contractor Winer Condino, 14 na minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alas 8. Sa iba pang mga mahalagang balita, umabot na sa mahigit 20 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naipamigay ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng bagyong Isang at Habagat. Ayon sa DSWD, kabilang ang family food packs sa kanilang mga ipinamahagi. Bukod dito, sinabi ng DSWD na mayroon pa silang nakahandang 3 milyong family food packs sa iba't ibang panig ng bansa na ipapamahagi sa mga maapektuhan ng mga darating pang kalamidad. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council, umabot na sa mahigit 50,000 individual ang apektado ng nasabing sama ng panahon kung saan pinakamaraming naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Masri, Mindanao na may mahigit 20,000 residente ang apektado. Pasada Balita! Tiniyak ni Senador Amy Marcos ang garantisado at mas mababang presyo at magandang serbisyo ng internet sa bansa. Ngayong ganap ng batas ang Konektadong Pinoy Act na kanyang isinulong sa mataas na kapulungan. Ayon kay Senador Marcos, panahon na para wakasan ang mabagal, mahal at pahirapang internet sa Pilipinas na nagiging pribilehiyo lamang noon para sa iilan. Mas marami anyang negosyo rin ang inaasang pumasok o papasok kasabay ng mas mabilis at mas abot kayang internet. Tinitiyak din ng bagong batas ang proteksyon sa karapatan ng mga consumer sa pamagitan ng agarang pag-aasikaso sa kanilang mga reklamo sa internet connection. Maliban dito, wala na rin anyang batang mapag-iiwanan sa klase, lalo't benepisyo rin na makukuha sa batas ang espesyal na diskwento para sa mga mag-aaral. Pasada Balita! Balitang pangkalakalan. Tiniyak ng Department of Finance na nasa tamang landas ang gobyerno para maabot ang target na paglago ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, maayos ang takbo ng pananalapi ng bansa dahil sa tuloy-tuloy na paglago ng tax collection na nasa 11% kada taon. Dahil dito, inaasa ng DOF na tataas pa ng higit 10% kada taon ang revenue mula sa buwis kaya't posibleng umabot sa halos 6 na trilyong piso ang kabuang kita ng pamahalaan sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinalalakas pa ito ng mga bagong batas tulad ng Value Added Tax sa online services, Capital Markets Efficiency Promotion Act, gayon din ang pagpapalakas ng Bureau of Internal Revenue at Customs sa kanilang sistema gamit ang digital technology na titiyak na hindi masasayang ang kita ng pamahalaan. Pasada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa.
DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Humigit kumulang 20 kataong namatay nang bombahin ng Israel ang isang ospital sa Gaza. Ayon sa mga lokal na saksi, 2 beses tinamaan ng mga air-to-surface missile ang Nasser Hospital sa lungsod ng Khan Yunis. Kabilang sa mga namatay ang ilang local health worker at 5 mamamahayag mula sa Associated Press, Reuters at Middle East Eye na sinasabing umakyat papunta sa tuktok ng ospital gamit ang isang external staircase bago sila tamaan ng pangalawang missile. Samantala, sinabi ng Israel na iniimbestigahan nila ang insidente at hindi nila intensyon na targetin ang mga mamamahayag. Matatanda ang sinasabi ng Israel na ginagamit ng terrorist group na Hamas ang mga pasilidad sa loob ng Gaza tulad ng mga ospital, paaralan, moske at kahit ang kakaunting simbahan sa nasabing teritoryong Palestino. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Alas Pilipinas nagahanda na para sa Men's World Volleyball Championship. Alamin po natin ang sports update. Iyan ang sports update mula kay Ian Artigona. Good morning, Boss John at Boss Drew! Narito na ang latest sports update. Naghahanda ng Alas Pilipinas para sa nalalapit na International Volleyball Federation's Men's World Championship na magaganap sa Maynila sa darating na Setyembre. Nabatid na mapapabilang sa Pool A ang Alas Men, kung saan makakalaban nila ang ilan sa mga pinakamagagaling na volleyball teams sa buong mundo, tulad ng Tunisia at Egypt. Ngunit kapanapanabik ang magiging laban ng pambansang koponan laban sa Iran, na pinangungunahan ng kanilang 28 anyos na big man na si Amin Esmail Lizad. Magsisimula ang FIVB Men's World Championship sa Setyembre 12. At yan ang sports balita. Ako si Ian Articona, nagbabalita ang tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Makinig po kayong maigi ha. Seryoso po itong balitang ito ha. Alam niyo po ba na ang pagiging broken-hearted maaaring mauwi sa kamatayan? May tinatawag na Takotsubo cardiomyopathy o broken heart syndrome. Dulot po ito ng labis na emotional stress sanhi ng failed romantic relationship. Oh, yeah. Tinukoy po ng kaibigan nating cardiologist na si Dr. Tony Liachon ang mga sintomas ng broken heart syndrome tulad ng paninikip ng paninikip ng dibdib. Dibdib. Shortness of breath, pananakit ng batok, labis na kaba o palpitations, mabilis na mapagod, at sakit ng ulo. Dagdag ni Dr. Liacho na kadalasan na nai-stimulate ng nasabing kondisyon ng pakiramdam na parang inaatake sa puso ang nakararanas ng broken heart syndrome. Malaki ang risk na maka-experience ng nasabing syndrome ang mga taong may severe anxiety, depression o nagka-stroke na. Kaya naman, ingatan ang puso at ito, isa pang dapat yung pakinggan. Dapat yung pakinggan. Magmahal lamang ng mga taong kaya kang mahalin pabalik. Sabi ni Dr. Neon? Hindi, ewan ko kung sinong kinote nitong writer na to. Ano sabi ni Dr.? May hugot eh. May hugot eh. Jem, punta ka sa principal's office mamaya. Paliwanag mo saan galing ito. Good morning po, Dr. Tony. Good morning, Dr. Tony. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Aktres na si Sanya Lopez nagdiwang ng kanyang ika-29 na kaarawan sa isa pong bahay ampunan. Bakit kaya? Alamin po natin ang Showbiz Chika. Ihahatid po yan mula kay Bini Anton. Good morning, Papa John at Papa Drew. Ay, ang kamukha ko ito. Ha, babalita ko, kamukha ko. Yung bayan po Hindi kayo pwede against. Yung Anyway,
Tuloy sa aking balitang showbiz. Umayos ka, Puno ng Winston. pagmamahal at pasasalamat ang 29th birthday celebration ng aking kamukha na si Sanya Lopez. Tapos itong i-celebrate ang kanyang karawan sa isang orphanage kasama ang kanyang fans. Akala ko si elderly kasama si Papa John. Okay, Wilson. Ayon kay Sanya, ang birthday gift lang nito sa kanyang sarili ay Nahiri to na, make everybody happy. Dagdag pa ng actress sa 2017 pa lang ginagawa na nila ang mga outreach na kagaya sa ginawa niya sa kanyang birthday. Kamakailan ay ibinahagi din ni Sanya sa kanyang social media ang kanyang hot na birthday photoshoot na umabot na ng halos 2 milyong views. At iyan ang muna aking balitang showbiz para sa impirang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Kahit patagilid, patalikod, wala malayo yung Sanya Lopez do sa Wilson. Huh? Layo. O, dito tayo. Good Hindi, news pwede tayo. siguro. Sino? Awig. Awig. Tingin siya sa baba. Bagay back beauty, ha? Back beauty. O kaya talikogenic. I like her back tall. Okay. Ating good news. Pinatunayan ni Tatay Jose Rallo, 70 anyos mula Mahaplag, Leyte, na hindi hadlang ang edad para sa pagtupad ng mga pangarap. Sa kabila ng kanyang edad, masigasig siyang nag-aral bilang grade 7 student sa Mahaplag National High School upang maging doktor balang araw. Ayon sa kanyang guro na si John Renz Mendipol Montiman, huwaran si Tatay Jose dahil laging maaga, hindi lumiliban sa klase at aktibo sa lahat ng gawain. Viral ang video ng kanyang pag-aaral na umani ng papuri mula sa netizens. Si Tatay Jose ang patunay na age is just a number pagdating sa edukasyon at pagkamit ng pangarap. Pasada Balita. Kalipo lamang, meron lang pong isang ihabol akong balita. Kapapasok pa lamang po, si PNP Chief General Nicolas Torre III ni-relieve ng Malacanang bilang PNP Chief. Apo, sige, mamaya po, hingi po tayo ng karagdagang detalye, yung mga follow-up report kaugnay po sa balitang yan. Bilis nun, ha? O siya, sige, tayo po muna ay pansamantalang magpapaalam ngayong araw po na ito ng Martes. Babatiin ko lamang muna yung aking palangga, si Cristel. Happy birthday, I love you to the moon and back. At sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at LU Channel 23, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Drew Nasino, Johnny Banyes, nagbabalita ng tama at naglilingkod ng tama. Standby lamang, susunod na nandiyan na po sila. Karambola! Oras? Dr. Winer, alas 8 na ng morning. Happy weekend! Bye! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na